Magandang umaga po, Mr. Alan. Alam. Opo. Ilan taon na po kayo, Sir Alan? 48. 48. May asawa na po kayo? Meron na po. May anak na po? Meron din po. Ilan po ang anak nyo? Isa po. Isa. Anong edad na po? 16 years old. Bata pa ho, ano? Kayo po ay nag-aalaga ng pugo sa pulpa po nung kailan? 3 years ago na po. 3 years ago po. Ano po yun? Nag-aral po ba kayo? Nag-training kayo? Hindi po. Kumbaga, napapanood ko sa TV, tapos yun nga, nagka-idea ko, sariling ano ko lang, na yun, na mag-alaga. Tapos nagtanong-tanong din, ayun, na nag-alaga na ako. Ilan po ang pugo na alaga nyo sa ngayon? Yung ngayon po, 8,000. Lahat-lahat po. Opo, lahat. Ito pong 8,000 pugo, nakakailan po kayong feeds na nakukonsumo sa isang araw? Halos sa yung lahat na yung 8,000 nasa mahigit 3 sakong feeds Per day po per yun. day yun. Anong klase pong feeds ang pinapakain nyo? Yung yung commercial feeds. Commercial feeds po. Opo. So ito pong inyong pinapakain na commercial feeds, meron po ba kayong inihahalo na iba pang mga vitamins o gamot? Actually sa ngayon wala nang akong ibang inihahalo kundi ano lang, yung atobi nga lang. Dati yung gamot na yung mga antibiotic ganon. Tapos nga nakita ko rin sa TV yung atobi, tsaka nabasa ko sa mga magazine na sabi nga maganda, so sinubukan ko. Kanya ngayon wala na akong ibang nilalagay kundi atobi na lang. Dati po yung ibang gamot ang ginagamit ko, ang napansin ko sa ngayon naging matipid sila sa sa pagkain sa feeds. Kasi ang atobi nihahalo ko sa kanilang inumin. Yun ang unang napansin ko na halos naging matipid sila sa pagkain ng feeds. Tapos yung sa pangingitlog, mas maganda rin yung production nila kumpara sa dati. Ilang porsyento na po ang production ng itlog? Sa napag-aralan ko po sa aking experience, kung dati halos nasa 80% lang nung hindi pa ako gumagamit ng atobi, ngayon pumapalo po ng 90% pataas pa. Doon po sa dumi ng ating mga alagang pugo, ano po ang naobserbahan yung maganda mula na gumamit kayo ng mga ganitong klase ng teknolohiya? Less odor, hindi masyadong kumpara dati. Hindi masyadong maamoy yung nung mula nung gumamit ako ng atobi. Sir Alan, saan niyo po dinadala ang mga dumi ng pugo? Halos may kumukuha nag-aalaga naman ng palaisdaan, mga palaisdaan naman. Actually, binibigay na lang namin. Kinukuha na lang, tapos bali yung mga plastic nila, sila nang naglilinis. Bali parang yun na ang bayad nila sa amin, sila nang maglilinis ng mga plastic na may dumi. Sa tubig niyo po hinahalo ang atobi. Paano po ang pagtitimpla niyo, sir? Yung yung isang timba, nilalagyan ko ng 3 kutsara ng atobi. Ganun po. Nag-iimbak pa po ba kayo nung nakatimpla na o araw-araw kayo nagbibigay na bagong timpla? Araw-araw po na bagong timpla yung yung ginagawa ko. Kasi ito pong mga alaga niyong pugo ngayon dito sa cage ay tumatakbo na po sa anong edad? Ano pa lang po ito? Bali dumating ito nung July 1st. Kanya pa lang, 2 months pa lang ito. 2 months old. 2 months old pa lang siya. At kayo ba ay nagkakalde ng pugo? Opo, nagkakal din. Pag umabot ng halos umabot ng 1 taon na, halos yun, depende nga sa production ng itlog nila, kung mamimit pa nila yung kinakain nilang feeds at saka yung ang bali pag ng atobi, hanggat okay pa naman at nakakasobra pa,
hindi mo na ikinakalas hanggang kahit isang taon na siya. Saan nyo po dinadala ang itlog ng pugo? Ang market ko sa sa mga palengke. Kayo po mismo nagdadala sa Ako Alan? mismo. Magkano po ang benta naman nyo? Sa ngayon po 95 per piece. Tapos po, ang kumukuha sa inyo, isang tao lang po ba? O... Hindi po. Marami. Yung, Sa palengke po? Sa palengke. Marami. May mga 3 at saka 5 tao yung binibigyan ko. Lahat po ng production nyo sa 5 tao lang napupunta? Opo. Yung 95 centavos po na yun, wholesale na po ba yun? Opo. Wholesale na. Tapos, saan po nila dinadala yon? Yung ba'y niluluto pa nila? Ano sa pagkakaalam ninyo? Sa bali binebenta rin nilang ganon na raw. Tapos yun nga mga dahil sa palengke nga yung iba't ibang klaseng gumagamit ng pugo, yun, ganon ang nila. Natikman nyo na po ba mismo yung itlog ng pugo mula sa sarili nyong alaga? Oo naman po. Ano pong lasa, sir? Masarap naman, masarap. Masarap. Di naman po kayo na high blood, sabi nga nila. Hindi naman po dahil hindi naman ganon ka limit akong kumain din eh. Kumbaga lang, na balance lang yung pagkain ko, hindi na ganon kadalas. Wala po ba kayong balak in the future na magpalaki pa o magdagdag ng aalagaan na pugo? Malamang meron naman. Kung yun lang, magdadagdag pa rin. Basta may pagkakataon din, magdadagdag pa. Ano po itong mga pugo nyo? Talagang ready to lay nyo na ba binili? O ito po ay mga day 1 chicks? Day 1 chick po yan. Kunin ko. Saan po kayo kumukuha ng sisiw? Sa po galing yan? Sa Bulacan. Sa Bulacan po? Bulacan. Ano po dinideliver sa inyo? Dinideliver po. Napansin po namin yung tubig nandito at merong kasamang feeds. Actually, hindi po, yung pong yan, yung pong bali parang ng atomy. Okay. So, atobi po iyon. Opo. Hindi po ba dagdag na gastos ang atobi sa experience po ninyo? Actually, hindi po. Kung sa sarili kong pag-aaral, yun nga, bali mas tumipid pa po dahil lalo sa feeds niya, yung pagkain nila, Ilan po ang natipid ninyo sa feeds? mga sa loob ng 1 linggo, nasa malapit sa dalawang sakong feeds ang sa natipid ko. Malaking katipiran po yan, ano ho? Opo, malaking bagay po, malaking bagay. Dahil yun, siyempre, inobserbahan ko rin kasi Mukhang may itlog na po ngayon Anong oras po ba kayo nagkokolekta ng itlog? Actually, kada umaga po, sabay sa paglilinis. Kaso, kagabi pa niyan, nakuha na yung almost 70 or 80% ng itlog niyan dahil nga nag-deliver na rin ako kanina. Almost 20% na lang yung makikita yung itlog na yan. Tira na lang ang itlog nila balik kahapon. Ito pong itlog, napansin po namin, mukhang pare-parehas po siya ng sukat, ano ho? Opo. Sa pugo po ba, wala ng klasifikasyon ng sukat? Sa pugo po wala na. Isang lang po yan. Isang size lang po sa pugo. Doon po sa shell ng pugo, meron po ba kayong napansin kakaiba na hindi po karaniwan doon sa mga ordinaryong itlog ng pugo? Actually, yun, isa rin yun sa napansin ko, mas maganda yung
magbuhat ng gumamit nga ako ng atobi, mas maganda yung shell nila kaysa sa nung hindi pa ako gumagamit. Mas matibay yung shell nila. Naranasan nyo na ho ba na bagsakan ng itlog tapos hindi nabasag? Ano po? Halos ganun po, lalo na kung hindi naman gano'n kataas yung ano. Maganda po yung shell niya sa nung magmula nung makagamit na ako ng atobi, yun din ang napansin ko. At ang dumi po ng ating pugo ay mukhang hindi po siya basang-basa, ano ho? Opo, actually po, ang pugo naman kasi 2 months pa lang yan. Pag bago pa lang nangingitlog, almost 1 month pagkatapos niyang mag-start mangitlog, talagang basa pa yung ano niya, yung dumi niya. After mga 3 months yun, magiging ano na siya, magiging tuyo na siya. Ganun po ang ano niya. Meron po ba kayo na-encounter na mortality sa ating mga alagang pugo? Actually, yung sa mortality naman, normal lang yun. Pero isa pa rin sa nakita kong advantage ng paggamit ng atobi ngayon na magmula nang gumamit ako ng atobi, halos less mortality rin siya talaga. Ano po ba ang sanhi ng mga mortality kung minsan? Kung minsan din halos yung usualing ano naman cause ng mortality nung maliit pa lang yan, yung halos parang kumbaga hindi masyado nakakain talaga, gano'n. Halos yun kasi pag yun ngang namatay, talagang payat na siya, gano'n. Parang hindi masyadong Meron po bang sakit ang ating mga pugo na naranasan na tayo sa panahon ng pag-aalaga? Actually, wala pa ho. Wala pa akong nakitang sakit ng pugo. So napakaganda po talagang inegosyo, no sir? Yun, medyo masasabi kong maganda rin siyang negosyo talaga. Dahil una nga yun, sa halos parang walang sakit yung pugo talaga, di tulad ng ibang mga hayop. Kung ano po ang natapos ninyo o naabot ninyong pinag-aralan? Actually, undergraduate ako, civil engineering. Tapos po, ba't kayo hindi natapos? Yun, hindi ko masyadong rin siguro, hilig ang Tapos, ano po ang ginawa nyo? Sinuwerte naman ako, nakapag-abroad ako nung naminto na ako ng pag-aaral nung college. Ano po ang naging trabaho nyo sa abroad? Iba-iba na rin. Iba-iba rin pong bansa napuntahan nyo? Hindi, isang pa lang ang napuntahan kong bansa. Ano pong bansa? Sa Japan. Ba? Aha. Ano pong napasukan nyo doon? Marami po akong napasukan trabaho ron. Marami, hindi lang 5 klase ng trabaho. Tapos po, pagkatapos noon, pagbalik nyo rito, tsaka kayo nagpugo? Opo, ganon. Nung umuwi na ako. Nakakasapat po ba sa pangangailangan natin yung kinikita sa pugo? Actually, kung sa lang, lalo na yung pang-araw-araw na pangangailangan, nakakasapat naman, nakakaraos ng maayos. Kasi talaga sa pinasukan mo, talagang mamahalin mo, alagaan mo, yun siguro ang alam kong ron para maging successful ka kahit sa anong larangan pa siguro. Maraming salamat po sir. Baka gusto nyong ibigay ang inyong contact number para po doon sa mga nais na humingi rin ng payo sa inyo. Baka gusto nilang magsimula din ng ganitong pagnenegosyo, manghingi sa inyo ng tip. Pwede po ba? Pwede po, wala namang pong problema yon. Kahit bago-bago lang, at least kahit yung mga may nakapagtanong na sa akin, actually yung nalalaman ko naman, sinishare ko rin sa kanila, yung konting alam ko na rin. Ano po ang contact number niyo sir? Pwede po bang pakibigay? Pwede po, 0929-766-4148. Maraming salamat po sir. Okay po, wala pong anuman.